Yung tinatawag na araw ng papuri o pagpupuri, mga minamahal, kalakip nito, ang makadiyos na kaawaan ng ating mahal na Panginoon, sinasabing divine compassion. Na ang pwedeng magbigay ay walang ibang ating mahal na Panginoon. Hindi mo yan makukuha sa palaspas, mga minamahal. Kahit pabinditahan mo yan ng paulit-ulit, ang palaspas, walang magagawa sa iyong mabuti. Kasamaan meron, magkakasakit ka pa, mga minamahal. Pero ang ating mahal na Panginoon, gagawa siya ng mabuti dahil magbibigay siya sa iyo ng makadiyos na kaawaan, sinasabing divine compassion. Sabi ng ating nabasa, ngunit siya, palibahasa'y puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Kasi pwedeng noon pa nalipol na tayo sa ating makaramdamang natanggap. Ang iba sa inyo ang iba sa amin ay Ketong, ating beloved co-preacher Brother Mario Ketong. Sa ibang lugar, napakaraming Ketonging pinagaling. Sa Tayog, 1992, unang krusada natin, mga minamahal, binautismohan namin doon, pamilyang Ketongin na pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Sa marami pang lugar, mga sundalo nating kapatiran na may Ketong, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ang iba sa inyo'y cancer, tinaningan na, hanggang ngayon, buhay pa rin. Ang iba naman, mga minamahal, sinasabi nilang may sakit sa baga. Sabi ng doktor, wala kang sakit sa baga. Wala ka ng baga. Wala ng baga, makapatiran natin. Pero hanggang ngayon, malakas, buhay pa rin. Hindi tayo nalipol. Sabi ng ating nabasa, dahil sa araw ng pagpupuri, nang buksan natin ang ating puso, natanggapin at kilalanin ang ating Diyos bilang Diyos at Hari. Sabi ng ating nabasa, ang kaawaan ng Diyos ay ibinigay sa atin at tayo hindi nilipol ng ating mahal na Panginoon. Bagkos, dinagdagan ng Diyos ang ating buhay. Kaya naman natamasa natin ang kabutihan mula sa ating mahal na Panginoon. Itong kalusugan ng ating pangatawan. Matutulog tayong malusog. Gigising tayong malusog. Tuwing titignan natin ang ating katawan, ang makikita natin, ang kapangyarihan, ang kaawaan, ang makadiyos na awa ng ating mahal na Panginoon. Mga doktor na hindi na tayo pinansin, mga gamot na walang nagawa sa atin. Pero ang kaawaan ng Diyos, siya ang may nagawa sa atin. Nang ibigay niya ang kanyang makadiyos na kaawaan. Hindi tayo nilipol, bagkos pinalasap ng mahal na Panginoon sa atin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kaawaan, ang kanyang kagandahang loob. E ang sabi ng last phrase, oo, madalas na ihiniwalay ang kaniyang galit at hindi pinukaw ang buo niyang puot. Dahil habang tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, habang lumilipas ang panahon, minsan tayo ay stubborn. Hindi ba? Minsan stubborn tayo. Marami tayong shortcoming, marami tayong transgression. Pero sabi ng ating nabasa, mga minamahal, madalas hiniwalay ng Diyos ang kanyang galit. Hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang galit ay maghari sa atin. Ipinilit ng Diyos ang kanyang makadiyos na kaawaan. Kaya naman, malapit na ang pagtunog ng pakaka. Ito na nangyayari sa sanlibutan. Hirap doon, hirap dito, mga minamahal, pero tayo, lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon ng pandemic noon, ang tao hindi makalabas. Ang pandemic ay virus. Ngayon, meron naman pandemic, ang tao na naman hindi makalabas. Ano ang pandemic? Napakamahal ng gasolina. Eh, ang tao hindi makalabas. Ang problema, hindi na makalabas, wala pang pambili ng pagkain, mga minamahal. Another pandemic. Hindi ba? Pero ang mga anak ng Diyos, sa kabila ng kahirapan sa paligid, ay narito pa rin. Meron silang araw ng pagpupuri sa Panginoon at ating natatanggap ang divine compassion, ang makadiyos na kaawa ng ating mahal na Panginoon. Dumarating tayo sa pag-iingat ng Diyos sa bahay-sambahan. Dumarating tayo sa ating tahanan at muling babalik sa bahay-sambahan. Ang nasa atin, ang nakabalot ay ang kapangyarihan na puno ng kaawaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kalakip ng divine compassion, sa araw ng pagpupuri, ibinigay ang tinatawag na oracle of God o aral ng Diyos. Oracle, ibig sabihin aral. Oracle of God, aral ng Diyos. Kindly po. The book of Romans chapter 3, from verse 2 up to verse 4.
much every way chiefly, because that unto them were committed the oracles of God. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? God forbid. Yeah. Let God be true, but every man a liar, as it is written, that thou mightest be justified in thy sayings and mightest overcome when thou art judged. The book of Hebrews chapter 13, verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. The second book of Timothy chapter 4, verse 1. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. From the book of Hebrews chapter 10, verse 39. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 2 hanggang 4. Marami sa anuang paraan, ang una sa lahat, ay pinagkakatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung ang ilan ay hindi nangagsasampalataya, ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga sa pagtatapat ng Diyos. Huwag namang mangyari, bagkus pa, nga ang Diyos ay tapat, darapat ang bawat tao ay sinungaling, gaya na nasusunat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at magpakatagumpay kung ikaw ay natulan. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Hebreo Kapitulo 13, ang talatay 7. Alalahanin niyo ang nagkakaroon ng pagpupuno sa inyo na silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Dito po sa Timoteo Kapitulo 4, ang talatay 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritu mo panghikayat at mga aral ng mga demonyo. Dito po sa Hebreo Kapitulo 10, ang talatay 39. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Oracle of God o turo ng Diyos, mga minamahal. Dahil sa araw ng papuri, nakilala natin ang Diyos na dapat nating paglingkuran ang isang hari sa langit. At ibinigay niya ang kanyang makadiyos na kaawaan o divine compassion. Ang kalakip nito ay sinasabing oracle of God o aral ng Diyos. Sabi sa ating nabasa, mga minamahal, ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. First and foremost, anong pinagkatiwala sa atin? Sabi, ang aral ng Diyos. Bago nakarating sa atin ang katotohanan ito, mga minamahal, gumamit muna ng mga man of God ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa katauhan ng ating beloved noble evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God and our beloved Honorable Pastor, our beloved Mama Dear. Sa kanilang pagtalima sa salita ng Diyos, mga minamahal, ipinangaral ng walang kulang at walang dagdag na karating sa atin nang tayo makapakinig, nagkaroon tayo ng pananampalataya, tayo ang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang pinagkatiwala ay salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng verse 3, ano nga kung ang ilan na hindi nagsisampalataya? Ang di pananampalataya nila ay magpapawalang halaga ba sa pagtatapat ng Diyos? Ang ibig sabihin, krusada doon, krusada dito. Yan ang ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon hanggang sa mga oras na ito sa pangunang mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. Tayo'y pinagpalang naniwala, mga minamahal. Pero merong hindi naniwala. Sabi ng ating nabasa, ang hindi balala paniniwala sa aral ng Diyos ay nagpawalang halaga sa salita ng Diyos. Walang kwenta. Kung hindi sila naniwala, kalugihan nila yon.
tayo'y naniwala, tayo ang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi mga mimar, sa ating paniniwala, ang Diyos ay nanatiling tapat. Kung ayaw nilang maniwala, tapat pa rin ang Diyos dahil ang Diyos ay tapat at ang tao ay sinungaling. Naintindihan natin yon? Yun ang aral ng Diyos. Ang aral ng Diyos hindi pwedeng mabago. Ang banal na kasulatan hindi pwedeng mabawasan. Hindi siya pwedeng madagdagan. Eksakto. Very strict. Gagawin mo 100% eksakto. Yan ang ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Dahil eksakto, walang nabawas, walang nadagdag. Yung pagpupuri sa Diyos, mga minamahal, at natanggap na habang ng Diyos, kalakip ang aral ng Diyos, hindi na walang kabuluhan. Lahat tayo nakinabang sa kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil ito yung aral ng Diyos na dumating sa atin, na ginamit ng ating mahal na magulang sa Panginoon, isa sa aral ng Diyos, sinasabi sa Hebrew, chapter 13, verse 7, mga minamahal, alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pamumuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. So kalakip sa aral ng Diyos, meron tayong aalalahanin. Ang una, ang Diyos ay tapat, ang tao ay sinungaling. Pangalawa, may ginamit ang Diyos ang sabi, alalahanin natin sila. Huwag natin silang kalilimutan. Bagkos, mga minamahal, tularan natin ang kanilang pananampalataya. Bakit natin ito tinatalakay, mga minamahal? Dahil sabi ng 1 Timothy, chapter 4, verse 1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Bakit sila tatalikod? Ang sabi, at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Verse 2, sa mamagitan ng pagpapahimbabaw ng mga tao na nagsasalita ng kasinungalingan na henerohan ang kanilang mga sariling budhi ng bakal na nagbabaga. Kaya kailangan nating alalahanin ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Dahil pagkatapos nila sa daigdig na ito, mga minamahal, yung lakalang precious ang nawala. Pero yung pag-alaala natin ay mananatili hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Dahil pag hindi mo sila inalala, hindi mo tinularan ang kanilang pananampalataya, sabi ng ating nabasa, kasama ka sa huling panahon ay tatalikod sa pananampalataya dahil ang pakikinggan mo ay ang mga taong kasinungalingan ang laman ng kanilang budhi. Nakalagay pala sa banal na kasulatan. Kahit may darating na magsasalita, mga minamahal. Sasabihin, bakit pa natin kailangang bigkasin ang pangalan ng ating mahal na magulang sa Panginoon? Ako sasabihin ko sa sarili ko, personally, sasabihin ko, mga minamahal, pipikit ang aking mata sa huling hininga, babangkitin ko pa rin ang pangalan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Bakit, mga minamahal? Aral yan ng Diyos, nakalagay sa banal na kasulatan, alalahanin mo sila. Si Abraham, mga minamahal, sa New Testament, sa Romans, sa Galatians, sa Hebrews, ilang beses binanggit ang kanyang pangalan. It depends on the translation. Kasi may nag-translate na bias, inalis ang pangalan ni Abraham. Kaya nga, mababasa ang pangalan niya sa Romans, Galatians, at sa Hebrews na 72 times lamang. Pero ang original translation, mga minamahal, from King James, mababasa mo sa New Testament ang pangalan ni Abraham ng 76 times. Nasaan na tayo? Nasa New Testament. How many times mababasa natin ang pangalan ni Abraham? Mga minamahal, 76 times from original translation from Hebrew. From Greek and Hebrew words, mababasa natin sa Tagalog translation ng New King James Version 76 times, mga minamahal. How about sa Old Testament? Babanggitin ang paulit-ulit at ang mababasa natin, sino si Abraham?
Si Abraham na ama ng pananampalataya. Si Abraham na maging masunuri sa Diyos. Si Abraham na naging tapat sa Diyos. Si Abraham na naglingkod sa Panginoon. Paulit-ulit nating mababasa. Ngayon, kalabisan ba kung babanggitin natin ng paulit-ulit ang pangalan ng ating mahal na magulang sa Panginoon na totoo namang ginamit ng ating mahal na Panginoon? At nakalagay sa aral ng Diyos, sinasabing alalahanin mo sila. Huwag mo silang kalilimutan, tularan mo ang kanilang pananampalataya. Kaya may darating. At itong darating, mga minamahal, nabubuhay lang sa tulong ng iglesia. Pupunta lang rito para humingi ng blessing. Mga preachers, pag walang pagpapala, walang blessing, maghapong nakaluhod, walang kain. Pero ito, dadating lang ito. Dadating lang para kumuha ng blessing, late pa. Pero kailangan kompletong blessing. Pagkatapos kayo, may panibagong doktrina. Bubulong-bulong sa inyo. Pag naniwala kayo, kabilang kayo sa huling panahon ay tatalikod sa pananampalataya. Pero kung mananatili tayo sa aral ng Diyos, mga minamahal, ang kalusugan nyo, ang kasaganahan nyo, ang katiyakan ng kaligtasan nyo ay mananatili hanggang sa huling hininga ng inyong buhay. Kung hindi pa mag-rapture, kung mag-rapture naman, 100%, pagtulog ng pakakak, sama-sama tayong sasalubong sa Panginoon. Doon, makikita natin ang mukhaan ang ating mahal na Panginoon, maging ating mahal na magulang sa Panginoon. Naging masama ba? Kung banggitin natin ang kanilang pangalan, para sa akin, mabuting bagay, aral ng Panginoon, nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya ang sabi mga minamahal sa Hebrew, chapter 10, verse 39, kung ang iba'y tatalikod sa pananampalataya, dahil naherohan sila ng salitang mapanghikayat, may mga sinungaling na budhi, mga minamahal. Sabi, huwag mo silang gayahin. Dahil ang tunay na mananampalataya ng Diyos, ang tunay na anak ng Diyos, sabi ng verse 38, ngunit ang aking mga lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung sila ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Pumapalakpak na ba kayo niyan? Lahat nagsabi ng praise the Lord. Dalawa lang ang pamimilian natin sa huling araw na ito. Mahikayat ka ng bubulong-bulong na umaasa lang naman sa iglesia. Yung iba naman pinagpala sa iglesyang ito. Bakit pinagpala? Sa pangunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ngayon, pinagpala na, ayaw nang alalahanin ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Nangusap daw sa kanila ang Holy Spirit. Ang tanong, sinong Holy Spirit? Ako, tiyak ko, Holy Spirit ang nangungusap, nakalagay sa banal na kasulatan, aral ng Panginoon, aalalahanin at aalalahanin ko ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Yun ang dictation of Holy Spirit. Pero kalimutan mo ang ating mahal na magulang sa Panginoon, inis na inis kang banggitin ng pangalan, turuan mo ng kasinungalingan ng iba. Hindi ako naniwalang Holy Spirit ang nangusap. Bad Spirit ang nangusap. Kaya dalawa lang ang pamimilian nyo. Tumalikod at mahikayat sa may sinungaling na budhi o kayo'y magpatuloy ang sabi sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. And finally, kapag tayo nagpatuloy, mga minamahal, hindi masasayang ang araw ng ating pagpuri, hindi masasayang ang divine compassion, at magagamit natin ang oracle of God dahil sa katapus-tapusan, tayo'y merong tinatawag na divine ownership. Divine ownership ang ibig sabihin, banal o makadiyos na pag-aari. Pag-aari tayo ng ating Diyos at hindi ng kaaway ng Diyos. Last verse, maghanda po ating manlugtog, mga magpaawit. From the book of Psalm chapter 143, verse 12. And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul, for I am thy servant. Dito po sa Aklat ng Mga Awit,
Kapitulo 143, ang talata po ay 12. At sa iyong kagandahang loob ay ihiwalay mo ang aking mga kaaway at lipulin mo ang lahat ng nagsisidalamhati sa aking kaluluwa sapagkat ako'y iyong lingkod. Palapakan po natin ang ating malapit huling talata na ibigay natin ang palakpak sa araw ng pagpupuri. Ibigay natin ang pasasalamat na tayo ay may divine compassion. Ibigay natin ang pasasalamat na ang aral ng Diyos ay nasa atin. Ibigay natin ang pasasalamat na tayo'y banal na pag-aari ng Diyos. Amen kayo ng amen, huminto na yung palakpak nyo. Napagod na ba kayo? Yan. Baka biglang mag-rapture. Lahat magsabi ng praise the Lord. Divine ownership, banal o makadiyos na pag-aari. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang iyong kagandahang loob ay ihiwalay mo ang aking mga kaaway. Dahil tayo'y pag-aari ng Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos, ang sabi, ihiwalay niya ang ating mga kaaway. Maliban na lamang na kayo'y kumampi sa kaaway. Pero kapag ka itinalaga niyo yung sarili, malapay noon, ikaw ang may-ari sa akin, ang kaaway, bago pa lumapit sa iyo, natatakot at nanginginig, hindi makakalapit sa iyo. Ang sabi ng second praise, at lipunin mo ang lahat ng sinalamhati sa aking kaluluwa. Yung nagbibigay dalamhati sa inyong kaluluwa, gumagawa ng confusion sa iglesia, mga minamahal. Lilipunin niya ng ating mahal na Panginoon dahil tayo'y banal na pag-aari ng Diyos. Ang sabi, sapagkat ako'y iyong lingkod. Sino tayo sa harap ng Diyos? Lingkod ng Panginoon, banal na pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman, ang araw ng papuri, hindi hinihintay ang ganitong panahon. Sa bawat araw ng ating buhay ay araw ng papupuri, pasasalamat natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay tumayo. At kung meron kayong dalang baguhan, andun sa ating crowd sa labas, nasa gitna, left and right, mga nasa sasakyan, puntahan nyo sila, dalhin sa harapan. Kung nais nilang i-welcome ang ating mahal na Panginoon sa kanilang mga puso, sapagkat ito'y araw ng pagpupuri, pagkilala sa ating Diyos na Diyos at Hari na nagbigay ng ating kaligtasan. Ating beloved co-preacher, Brad Badery.